is below. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas yung kamay, manalangin ulit tayo. Opo, nakilang Diyos, maraming salamat. Sa dakilang magataon na naman, pinagalob mo sa amin, nga aming kang sambahin, purihin at pasalamatan, Lord. Thank you so much for this great blessing and opportunity given to us in our life, Lord, that every day we worship you and praise you, God. Thank you so much that you bless every part of the service until now, Lord. You filled us with the Holy Spirit, Lord. To the first leading prayer of the pastor, Lord, and with me. I cannot do anything without you, my God. The word goes out only my wisdom. There is none unwitting, my God. I bind Satan, cast out in the sweet sweat, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God, our dearest Savior. Give the whole honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, well, this son, time prophet of our loving God, who has remembered cherish the blessed memories and precious teaching of our son, Pastor Lina Colmin, all beloved children, all blessed of me, the family, and I give also my beloved wife, my children, my co-workers, preachers, and all of you here, beloved brethren in Hong Kong. Meron ba tayong mga bisita? Wala. May bisita. Ay, bilas pala. Nagpala. Taga saan kasi? Negros. Saksak Sinagol. Oo, Saksak Sinagol. Ang ibig sabihin, Ilonggo at Cebuano. So, nagpala. Mga taga-mamamayan natin. Kaya, ilagay mo nga hindi itong una lang pagdalo mo. Gawin mo tuloy-tuloy na. Amen. Eh, sabi ng isang preacher na Amerikano, the greatest matter and importance and urgency is the salvation of every human individual. Greatest matter, malaking bagay. An urgency and very urgent, kailangan, is the salvation of every human individual. Kaligtasan ng bawat tao. Amen. Amen. Kaya ang Diyos naglagay ng gawain sa Hong Kong upang maraming mga OFW nga galing sa Pilipinas sa isang bansa ang maligtas. Ngayon, naligtas na po tayo. Ang tanong ko, naligtas na ba kayo? Paano nyo sabi naligtas kayo? Hindi pa rin nagbabago yung ugali nyo. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Yung ugali ng tao. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ngayon, ang ugali ng tao, may dapat mabantayan natin. Nga ito ating pag-aralan ngayon, itong pinakabantayan ng tao, masigurado natin, itong pinakaugali ng tao ay palagi ito manatili sa atin. Amen? Ano maganda ugali? Ito, patience. Alam niyo anong patience? Sige nga, ano? Yun. Patience, pagtitiis, at pasensya. So, ang patience is a virtue. Ang maging matiisin, mapasensyahin, ito po'y isang uri ng bagay, is a virtue. Anong virtue? Meaning, mabisa. Mabisa, or may kabutihan at mayroong kabanalan. At mayroong katangian. The virtue of a man, katangian. Ang katangian ng tao dapat maging banal, maging may mabisa siyang kabanalan at kabutihan. Kaya that's why, kung ito'y makita sa taong itong totoong ugali, na mabisang ugali at may kabutihan at may kabanalan, ito ay pinaka-the best. That's why patience is a virtue. Ang pag-imatiisin, pasensya na ito po'y ugali na mabisa nga dapat manatili sa puso ng tao. Sino bang matiisin dito? Gas yung kamay. Dali lang magtaas eh. Sino bang mapasensyahin dito? Lahat. Hindi na ako mag-preach. Yun naman pala yung ugali nyo eh. Babaguhin ko yung mensahe. Amen. Everybody serve the Lord. Pero
atin lang pag-aralan pa rin. Patience as a virtue. Pasensya, matiisin, mapagtiyaga. Yun ang itawag na patience. Ang virtue ay sa mabisa, may kabanalan, kabutihan at katangian ng bawat tao. Sa Biblia, mayroon tatlo. There are 3 stories of patience in the Bible. May tatlong istorya na mga karakter in the Bible na magpatunay na makita natin yung the true virtue of a Christian o a man of God, mga tao na totoong pinakita nilang kanilang pagiging patience. First of all, si Job. Kilala niyo si Job? Hindi Espiloy, Si Job. Kaya pinagpala si Job eh. Si Job nga, hindi ko alam ano apelido ni Job sa Bible. Alam niyo ba? Ha? Alam niyo ang apelido ni Job sa Bible? Ni Job? Hindi ko rin alam yun. Wala naman nakalagay sa Biblia. Yung alam natin nga Job, si Espiloy lang. Pinagpala tayo, nakakapiling natin siya. Amen. Si Job is a man of patience. Job, sabi ito, a man of patience. Job is strong. The Job story is one of the most stories in the Bible, biblical patience. Sa lahat ng mga istorya ng tao sa Biblia, si Job ang pinaka-the best story of patience in the Bible. Grabe si Job. Imagine si Job isang matuwid na tao. Tandaan nyo, matuwid si Job. Pag sabing matuwid, walang kahinaan yun. Walang kasalanan. Righteous. Ibig sabihin, pag righteous, fully righteous, matuwid. Job is isang matuwid na tao, righteous man in the place. May mga anak siya, mga gaganda. Araw-araw sila nagbibigay ng sacrificial offering to the Lord. Grabe katapat si Job sa bansang Os. Pero, dumating sa kay Job yung tinatawag na pagtisting. Trials. Trials, hindi basta-basta na trials to test the patience of Job. Dito makakuha tayo ng aral, kahit isa lang siguro na karakter na Bible ang sabihin ko, sapat na. Kung damihan ko pa, maabuti naman tayo ng 4. Si Job, si Abraham, at saka si Joseph. Iba-ibang klaseng patience pinakita nila. Dito lang tayo kay Job. I have to tell you the story about Job. Alam ko, alam niyo naman to eh. In short, si Job isang taong matuwid sa kanilang lugar. Maraming mga anak, mga magagandang mga anak, mayaman si Job. Napakayaman ni Job. Wala makatalo, terrible. Ang daming mga bakahan, mga kambingan, lahat na hayop, grabe kalapad, yung mga lupa, lahat. Talagang mayaman si Job. Amen. Tayo mahirap lang. Diba? Di ba lang Panginoon walang pinipili. Mahirap o mayaman ka, basta Kristiyano ka, anak ng Diyos. Lingkod ka ng Diyos, darating sa iyo yung pagsubok. Di ba siya pagsubok to taste our patience, to taste our faith, to taste our obedience, to taste our, what do you mean this? Maraming para pag-disting eh. Our love to God, our faith, maraming ititisting, isusubok sa atin ng Panginoon. Dito, sa ating pag-aralan, patience naman. Subukin siya para sa kanyang maging matiisin, kung gaano siya ka maging matiisin, gaano ka siya ka mapasinsyahin, paano siya maging matyagain. In the times of trials tumating sa buhay niya. Ngayon, sa salita, si Job, tandaan nyo, kung may Diyos sa langit, may Diyos din sa impyerno. Amen? Amen? Satan is a God of this world. He came from hell, umakyat si Satanas sa lupa. Sabi niya, Satan is the God of this world, Diyos ng sanlimutan. Kaya pag dito ka sa sanlimutan na marumi at makasalanan, andyan kumikilos ang demonyo si Satanas. Din ang ginagawa ni Satanas, to and fro from heaven to earth, wala siyang binabantayan yung mga Kristiyano. Kristiyano lang, binabantayan niya. Because he is an accuser of the Christian. Accuser. Kaya sa Biblia, ang istorya, umakyat siya sa langit eh. Makakyat din pala yung si Satanas sa langit. Makakyat din. One day, umakyat si Satanas sa langit. Nakipag-recon doon sa Panginoon. Lord,
nakita mo ba yung anak mong si Job? Sabi ng friend, oo. Yung anak mong si Job, matuwid, tapat, sincero, sumusunod sa kalooban mo, together with his family. And he's a very rich man in their place. Sabi ng friend, yes. Ngunit Lord, may pakiusap ako sa iyo. Itong tandaan nyo, nakikiusap ang kaaway sa Diyos. Ano yon? Ipahiram mo muna sa akin si Job. Hiramin ka pala ng kaaway. Hiramin ko muna si Job, Panginoon. Subukin ko. Subukin ko kung gaano ba mapakita niyang katapatan niya at matyagain, mapasinsahin sa iyo. Grabe nga salita yan. Ang Panginoon matuwid. Talagang, sige, subukin mo. Lahat gawin mo sa Kanya. Ngunit isang bagay lang, huwag mo gawin sa Kanya. Huwag mo pakailaman ang Kanyang buhay. Dahil yung ating buhay, this one life na that we have is all from God. Hiniram lang natin ang buhay ng Diyos at pinahiram lang ng Diyos sa atin. Ang may-ari nito ang Panginoon, hindi po ang may-ari ni Satanas. Tandaan nyo niya. Kahit anong gawin ni Satanas sa buhay natin, sa kaaway, hindi niya pakialaman ang buhay natin. Dahil ang may-ari ng buhay natin ay ang Panginoon lamang. Amen? Tandaan po natin, ang ating buhay ay galing sa Diyos at pinahiram lang tayo. O, meaning pinahiram lang. Parang panlinding ba? Pinahiram. Pinautang. Sino bang mahilig mangutang sa linding dito? Yung tinutubuan yung pera. Kaya huwag kayo palagi mangutang sa linding, kaya sila lang pinapayaman natin. Amen. Amen. Mabuti pa mangutang kayo kay Brother Radian. Wala namang pera yan. Amen. Kaya huwag kayo magpautang. Kay malapastor, binabawal niyo magpautang. Sabi lang pastor, kasi may nangyari sa Manila May kapatiran, inutangan yung kapatiran din. What is 30,000 ha? Mister, kailangan ko yung pera. 30,000. May babayaran ako. After next month, babayaran kita. Siyempre kapatiran ha. Ang word na kapatiran, brother and sisters in Christ. Madali lang makapagbigay, madali makapag-istorya. Dahil yung puso brother in Christ, sister in Christ, kaya bigay ka agad. Apo, wala na lista-lista. Wala nang Kasi nagtiwala kay kapatiran. Ngayon, nagsulitas ang problema yan, gabi katawa. Tawa, salamat. Nagpala, hindi po yung sister. May pira na ako. May pangbahay na. Ito ngayon. After 1 month, sabi ng sister Brad, sandali lang. Wait lang. Inabot ng 2 buwan. Oh, wala na ba? Wait lang. No, wait lang. Wait lang lahat Brad, saan ba? Wait lang. Sa immigration, pinaalis ako dun Pagpasok ko, sir, bawal dito, no waiting. Pumasok ako. Ganun ba? Hindi ko nakita yung no waiting Yun. Pero yung nagapautang, yung utang, puro wait lang Amen ba? Ngayon, ang nangyari, hindi na matiis ang kapatira. Wala nang ang tubo, wait lang palagi. Sinumbong sa isang preacher. Yung preacher naman, hindi rin makapagsalita doon sa kapatira nga nangutang kasi retired niya colonel. May baril. Amen. Ang ginawa, remit sa beloved children. So, siyempre, beloved children na yun. Aksyon na nila. Pinatawag, so binansya, hindi na siya pinatestify, hindi na siya pinabasa ng Biblia, kaya base meron akong hindi babasahin na sa inyo. Pag malaman. Nangungutang kayo. Amen? So, yun na. Ngayon, itong brother, darang nalungkot. Alam mo sinong hininga niya ng counseling? Ako, pinapakalayo ng Manila sa Cagayan Grabe. Nung pinatawag ko sa Amoranto, dinalahan pa ako ng malaking tilapia. May gata.
Alam mo, beloved, Opi, paborito mo yung tilapiyang may gata. Oo, paborito ko yan. Sarap. Kain-kain kami. Habang kumakain kami, andun na nag-umpisa na. Sabi ko, Opi, ibang klase mga presyo dito sa halos. Oh. Bakit? Wala review ka agad, ibang mga galing. Sabi niya, kayo sa Mindanao, glory to God lang. Sabi niya, malawak yung unawa mo, mapumana. Binula pa ako eh. Excuse me lang, ano ba ibig sabihin? Lahat kami yung preacher, pare-parehas lang. Pare-parehas lang kami, tinuruan natin beloved parents. Alam na namin yung mga standard sa church. Minsan lang, iba-iba lang approach ng preacher. May mahinahon, may garapal, may matapang na parang leon, meron namang parang bakla. Pasensya na kayo. So, that is the style sa bawat tao, Kristiyano. Pero kami, isa lang ituro sa amin kasi isa lang yung standard eh. Mahalin yung kapatid nyo, pero may depende naman sa style, sa approach. Mayroong nagmamahal na sipain ka muna bago ka kamustahin. Ibang klase yung pagmamahal yun. Meron naman nga, yung pagmamahal niya, yung malambing lang. O kung sa Bisaya, hapu-hapu-hap, mahimas-himas lang. Pero maya-maya, sampaling ka rin. So, hindi ba ibang style na pag-expression style? So, tandaan natin, dapat ma-aware tayong gano'n. So, wala pong comparison dyan. Amen? Walang comparison. Walang comparison kasi iba-iba yung ugali ng tao. Sa iba-iba yung style, lifestyle, iba-iba yung approach. Sa ako, ganito lang yung style ko, approach. Pero kung sa katapang, matapang ako. Pero mag-preach lang. Pero kung sa harapan, mabait tayo. Pero wag mo lang akong tatakutin. Delikado rin. Sabi nga ng, may nabasa ako eh. Mabait akong kaibigan, masama akong kaaway. Parang sini ata yun, Fernando po. Di ba? Ganon din yon. So ang nangyari, kain na kami, maya-maya umiyak na siya. Sabi ko, Brad, Kernel eh. Lumapit ka sa akin, nagpa-counsel ka sa akin. Ako, dahil preacher, so tutulungan kita. Tutulungan kita kasi dito sa buhay Kristiyano, dapat magtulungan. Yung kapwa mo, kapatiran, lumalapit sa you because you trust in you, na magpa-counsel siya, yan, nag-trust sa'yo na you keep it in secret. And just to help him. Tulungan kita. Sabi ko, wag ka lang na magsalita, hindi ka pinabasa, hindi ka pinatutuo, giban ka dahil because mayroon kang nagawang kasalanan. Kasi scammer ka eh. Diba? Scammer yon. Nangako ka, di ba scammer ka, so malaking kasalanan yon. Diba? Tingnan mo sa Mindanao, yung pastor nga ng Sabalista na nag-create ng kapa. Diba kapa? O kapa, maraming nakakinabang, marami ring naluko, nakulap siya, naging yumaman, nakabili ng helicopter. Ngayon, nirin na sa NBI yan, sa bilangguan na. Apolinario, pastor rin sa Balista. Alam mo na nung kaso niya? Ang kaso niya, matindi, wala ng bill hanggang sa life sentence. Kasi syndicate istapa. Yun, pag stapang ordinary, may bill. Pero kung syndicate, istapa, Nobel. Kasi ng sindikato ka, nagluluko ka to prove. Yun ang nangyari. Ganun ba, beloved? Tulungan kita, ipaabot ko sa mga beloved children. Na gano'n. Sige, beloved, okay, salamat. Beloved, sa kami ng beloved Mr. Podge, lumapit sa akin si Spanish. Ang sabi mo ko yan, hinuruan ko siya. Sabi ko, magpakumbaba ka, lumapit ka sa tent, at huwag mong kalabanin mga beloved children, kahit mga bata pa sila, promispito ka. Huwag mo sabihin nga, istimurboy ka, nagalecturer ka sa sundalo, kernel ka sa church, walang pakialam ang Diyos kung kernel ka, sundalo, istimurboy ka dito, takbo sa karirang pagpakumbaba. Run a race with patience and humbleness. Biyak siya. Yan ang sinabi ko. Lumapit na doon eh. Bantayan mo, huwag mong kalabanin yung beloved children. Huwag mo duruin kay pag makita ka na sa tabi, nako, ako ng kalaban.
Ako prangka ako. Ngayon, mapit siya. Ganun siya. Ang approach niya ay, beloved po, sorry. Patawarin niyo ako. Yung the best. Sabi ni Pastor, wala problema kuya. Sige po, fasting ka lang. Bayaran mo yung utang mo kasi pangit yun. Kawawa yung kapatiran, inutangan mo. Tira nila yun, personal. Huwag mo natin samantalahin. So, yun ang kasalanan. Kami sumusunod lang kami sa mga narinig namin. So, kumbaba lang. Fasting ka at pangako ka, babayaran mo. Walang problema sa amin. Hindi, okay na. Ewan ko lang kung biniyaran ba. Hindi ko na alam. Hanggang doon lang istorya ko. Tapos ko na nagampanan yung tungkulin ko. Diba? Ganon din ang nangyari dito. Si Job nagpatuloy. Patuloy bumasa. Grabe ginawa ng demonyong pasubok. Hindi basta-basta yan. Beyond human comprehension. Pinatay yung mga anak, magagandang mga anak, pinagpapatay. Imagine. Sinunog ang lahat ng mga palayan, mga pananim, mga kaputasan, pinatay yung lahat ng mga kahayupan. Lahat. Walang natira kay Job. Wala. Ang natira niya yung mahal niyang asawa at ginamit pa ng kaaway. Anong sabi ng asawa niya, si Job? Saan nakaupo? Natutulog sa puno na lang ng kahoy. Dumadaan yung kaibigan, persecute siya. Job, sana yung Diyos mo, ganun ginawa sa'yo. Kawawa ka naman. Pinarusahan ka na. Pero si Job, walang lumabas sa bibig masama against sa Panginoon. Wala. Walang lumabas. Ang ginawa nun, nakataas palaging kamay. Nagpupuri, nagpasalamat sa ating malaking. Grabe ang pasensya ni Job. Grabing pagkamatiisin ni Job. Grabe ang pagkapatsyagain ni Job. Asawa niya, linapitan si Job. Ba't hindi mong, kung sa Bisaya, tungluhin ang Diyos niyo? Ano sa tunglo yun? Mga Bisaya. Ba't hindi mo sumpain ang Diyos mo? Gano'n yung ginawa sa'yo. Anong sabi ng asawa? Oy, hangal. Alam mong hangal? Buang ba? Siraulo kang babae. Diba? Marunong ka lang pala magpasalamat, magpuri sa Diyos kung puro magagandang bagay na tanggap mo. Pag ngayon, itong bagay sinubukan tayo, hindi ka na marunong magtaas ng kamay mo, hindi ka marunong magpalakpak, hindi ka marunong mag-praise the Lord, hindi ka na marunong magpasalamat, magpupuri sa Panginoon. Tandaan po natin yung salita ngayon. Kahit ikaw, bahala na mawala ka sa akin. Hindi lang mawala ang Diyos sa akin. Hindi pa nasiyaan yung kaaway. Nilagyan pa ng mga bukol ang buong katawan ni Hulpa. Sabi niya, galing sa ulang ng talampakan, mga bukol, mga balls. Moles. Nilagyan pa ng mga uod. Pasensya na kayo, ha? Mga worms. Grabe. So, it's beyond human. Hindi na talaga makaya yun. Kung dumating sa atin yan, baka wala nang sasamba nito. Diba? Bisan sa atin, ha? Konting sundot lang ng kaaway. Alam mo, manipa na tayo, manigaw na tayo, manumbat na tayo, dabog na tayo, pero asahin natin yung pulpito. Itsura natin, namumula na parang may sungay na tayo. Oh, pero si Job, still smiling. Nagpapasalamat, nagpupuri, patuloy sa Diyos. Yung uod, nagsawa na sa kanyang laman, ikot sa mga bukol. Gusto lang lumabas. Pinupulot pa ni Job. Uod, balik ka sa butas ng aking. Di wala kang karapatan, umalis dyan. Ang Diyos ang naglagay sa iyo. Diyos lang din ang may karapatan, aalis sa iyo. Terrible. Matindi, hindi basta-basta si Job. Hindi basta-basta. Binabalik niya pa. Sa atin, tagisin pa natin lahat yun. Mag-alisan na kayo, pagsunugin pa natin, lagyan papunan ng alkohol para mga matay yung uod. Hindi mamatay yung galing sa Diyos yung uod yun, hindi mamatay. Pinabalik niya pa. Kaya,
nakita ng kaaway. Lingo-lingo si Satan. Grabe. Di kaya. Sabi ng Biblia, dapat bilang Kristiyano, bumating man sa atin iba-ibang klaseng pagsubok sa buhay, pangsundot ni Satanas, dapat pabilibin natin ang Panginoon. Pabilibin natin ang Diyos sa ating panampalataya, pagsunod at sa ating pagkamatsagay. Pabilibin natin ang Diyos. Kaya sabi ko, grabe, believe ako kayo, hindi kaya. Makyat sa langit. Panginoon, surrender. Hindi ko kaya yung lingkod mong siyog, hindi basta-basta. Yeah. Anong sabi ng Panginoon? Nagmayabang ang Panginoon kay Satanas. Oh, Satanas, sinasabi ko na sa iyo. Hindi mo kaya yung lingkod kong siyog. Ang Panginoon, alam na ng Diyos ang bawat panampalataya o ugali ng Kristiyano. Kaya it depends the measure of your faith ang may darating pagsubok sa buhay nyo. Kaya alam ng Diyos nga, nakita ang sinseridad mo, kahit anong klaseng pagsubok dumating sa buhay nyo, makayanan mo yon. Mapabilib mo pa rin ang Panginoon. Ipagmalaki ka ng Diyos sa kaaway. O, Satanas, sabi ko na sa iyo At anong gawin mo? Lupay-pay ang kaaway, bumalik sa lupa. Sabi ng Panginoon, yung lahat mong kinuha kay Job, ang lahat mong linagay din sa kanyang katawan, alisin mo at ibalik mo lahat, pasubrahan mo pa. Yan ang sabi niya. After trials, terrible ang mga pagpapala. The blessing will follow you. The blessing will overtake you. After the trials happen in your life. So napakita ni Job ang kanyang patience. The perfect patience is a virtue. Dapat itong patience, pagkamatiisin, gawin nating ugali natin ito. Ugali. Because patience is a virtue. Ugali yan. Maging mabisa sa buhay natin, walang makatantan sa'yo. May kabuluhan, may kabanalan, lahat. Ugali ng tao yan. Gawin yung patience yan. Kasi pag wala kang patience, kunting pitik lang sa inyong kaaway, gaganong kagagad. You always jump into conclusion, magsalita hindi maganda, wala na. Sa isang idlaw, hindi mo na pabilib ang Diyos. Natutuwa yung kaaway. Inanong ka lang ni Satanas, gaganong kagagad. Sabi ni malungkot ang Diyos. Ay, kawawa anak ko. Hindi pa tumubo hanggang ngayon. 28 years na. Useless. Diba? Useless. Yung ugali ng the virtue of being patient, wala pa. Wala pa ma-develop yung patience sa puso nyo. Dapat ito. Gawin nyo ang patience virtue. Gawin nyo maging matsagain, pasinsahin, matsagain, nga maging ugali ng bawat Kristiyano. Kahit pitikin pa yung ilong mo, sabihin mo, dagdagan mo pa. Diba? Kahit sikuhin ka, sabihin mo, suntukin mo pa ako. Ganun lang. Diba? Sigawan ka, sabihin mo, lakasan mo pa. Murahin ka, dagdagan mo pa. Amen. Amen. Ugaliin niyo ang maging matiisin. Maging mapasinsyahin. Yan ang mensahe. Patience is a virtue. Amen ba? Kaya kasi pag buno ka ng mapasinsya, wala kang kaaway. Pag buno ka sa matsagain, hindi ka mapektuhan ng kahirapan. Wala. In the midst of trials, you are rejoicing. Kaya sabi, you must rejoice in the midst of trials. Mapagsubok. Rejoice ka lang. Share ka lang. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. Diba? Sabi dito, patience with God, yung pagpatiisin sa Panginoon, is the ability
ability, kakayanan. To trust and wait on God in times of difficulties. Ugly challenges, even when nothing seems to be working. Naintindihan nyo ba? English yun. Amen? Bright naman kayo. Ang maging matiisin, pasensyahin sa Diyos ay abilidad na tumiwala at maghintay sa Panginoon sa oras ng kahirapan. In times of difficulties. Ugly challenges. Alam niyo ang ugly? No. Pangit na mga pag-challenge sa buhay natin. Amen. Ugly challenges. Kung pretty and beautiful challenges, hindi po trials yun. Amen? Kailangan ugly. Masama. Pangit. Na nga pangyayari. Ugly challenges. Even when nothing seems to be working. Nga kahit wala kang nakita na parang may walang gumagawa. Alam mo? I-chat ka lang, may narinig ka lang, ugly challenges. Wala ka man nakita, may nagsismis sa'yo, may nagsabi lang. Kaya huwag agad maniwala. Yung pag-haringin mo, pag makita ko yan sa simbahan, sa bunutan ko yan. Amen. Amen. Nagalit ka na sa bilabid mo, sa ministry, kahapon. O sige, prangkahin mo na ako kung mayroon ka ng iba dyan. Sabi ng mister, basta bahala ka kung hindi ka maniwala, wala akong iba dito. Pero sabi yan, kuya, pa hindi ko matanggap, hindi ko ma-receive ng maganda yung salita niya. Miniramdaman ako, para ko naghinala. So, yan ang itong na dumarating yung sa buhay, yung in the stage of ugly challenges. Amen? Amen. So, to make it, your challenges became beauty. Diba? Maging pleasant, you must to pray. Sabi ng Biblia, all things, everything to God's in prayer. Lahat ng bagay dalhin mo sa panalangin. Kaya only God knows what best for us. Only God knows what best for us. He knows what best for us. Diba? Kung yung trials mo ngayon, ugly challenges, difficulties in life, hardship, yan pa ito test your kung gaano nakalaki ang iyong patience. Ang virtue, ugali mong bilang matiisin. Kaya dapat ma-aware tayo yan, mga minamahal. Itong preaching ko, baka maya magpa-counsel naman kayo sa akin. Kaya pinipreach ko na para wala na magpa-counsel eh. Kasi magpa-counsel, mahabang istorya, balik-balik na lang. Kaya ang sagot ko, napakinggan mo ba yung preaching ko? O pura nakaidlip ata ko kuya. Kaya ngayon, pag in terms of preaching, makinig kayo. Amen. Wala na balik-balik. Kasi ang Panginoon, sinasagot yung ating problema. The Lord talking to us answers our problem by means of the Word of God. Salita ng Diyos yun eh. Kinakausap tayo ng Diyos. Kaya sabi ko, if you diligently listen to the Word of God, the voice of the Lord, ikaw ay pagpapalain. Diligently, meaning taos puso mong pakinggan ang salita ng Diyos. Kaya pag taos puso yan, wala problema dating sa buhay mo because you are diligently listening and hearing the voice of the Lord. The voice of the Lord is the voice of the preacher. Yun dapat. Pakinggan nyo. Hindi yung ganun ka pero absent-minded ka ba? Mayroon kasi nakikinig at tintibo pero yung isipan doon sa Dubai. Kaya, kunwari, sincero, atentibo. Pero yung isipan pala, sa Disneyland, sa Ocean Park, ano ba yan? Kaya pagkatapos ng gawain, magtanong pa, magpa-counsel pa. Na samantalang the best counseling is to listen the Word of God. Amen ba?
Tama, ulitin ko. Patience with God, ang patiisin sa Panginoon, is the ability. Ability mo yan, kakayanan mo yan. To trust, and wait. Tama, hintayin mo lang. Pag-uwi ng bilabid mo, sa kanya mag-usap. Kung masama man yung pag-usapan nyo, handa ka na. Diba? Ngayon sabi nyo, mahala ka na, basta mag-usap lang tayo. So, pag-usap nyo, you expect him on good or ugly. Kung sabihin niya, sige, mag-usap na tayo, iplano natin, pasensya ka na, may iba na kong kasama. Ugly. Pero para sa'yo, gawin mo lang beauty. Salamat naman. At least, mapunta ka sa iba, maghahanap na ako ng iba. Na mas pogi pa sa'yo. Di ba? Mas maganda pa sa'yo. Ganon. Kasi bakit? Si Job, nang natapos sa subukan siya ng Panginoon, namatay lahat, surrender sa Satanas eh. So, sabi niya, ibalik mo lahat. Yung binalik ng Panginoon ni Satanas, yung mga anak ni Job na magwapa, sobra pa sa pagwapa ng mga una. So, dumami pa nga dumami. Ano ba, yung baka ni Job naging 1 million, ginawa ni Satanas 2 million. Diba mo? Sabi, ibalik mo, pasubrahan mo eh. So, ibig sabihin, pag nakikita ng Panginoon, papalain ka. More than sa expectation mo. Because the God that we serve is a more than enough God. Sobra't higit pa sa pangailangan mo ibigay ng Diyos. Mas sobra pa mo, something special, sobra pa sa na-expected mong tao ngayon. Problema sa buhay. Amen ba? Kaya huwag ka mag-isip, pag-alala. May kapatiran nga eh, yung first baby, namatay. Gabi iyak na. Kubra, huwag kang umiyak. Tumawa ka. Siyempre, namatayan umiiyak na, patawanin mo pa. Mahirap yun nga, parang umiyak yung hindi malaman kung anong gagawin. Diba? Kaya sabi ko sa Biblia, you have to rejoice in the midst of trials. Makaya mo ba yun? Mag-imagala ka, matuwa ka sa kaligtaan ng pagsubok na grabe problema mo. Sabi ng Biblia you must to rejoice in the midst of trials. Wala sinabi nga, maging mamurid ka in the midst of trials. You must rejoice in the midst of trials. Kaya ang bis ganon yung luha. Bakit? Huwag mo limitahan ang kapangyarihan Diyos. Bago pa kayo nag-asawa, isa pang bibi nyo, marami pa kayong magawang bibi. Baka yung isa, balitan ng 50, makaya nyo pa. Sobra na kuya. Ayan. Ang sabi ko sa'yo. Kasi huwag mo limitahan, sinusubukan magtiis, mag-iba-tiisin lang kayo. Yung isa pa naman ako, malungkot ka na, hindi ka na makakain. Grabe yung problema ka na, nagbibilang ka ng buti kayo. Hindi ganon. Dapat, salamat Lord. And everything, give thanks what is the will of God. Lahat ng bagay, pasalamatan mo, whether it good or bad, darating sa buhay mo, you must rejoice and give thanks always to our loving God. All things work together for good. Ang sabing all things, lahat ng bagay, work for good. Ibig sabihin, masama, ugly, or beauty, good or bad, pasalamatan mo. Yeah, why? Because, pakibasa. Baka hindi kayo makabasa eh. Romans 8:28. Basahin natin. From the book of Romans, chapter 8, verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Amen. Tagalog. Sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nakakalakip na gumagawa na ikabubuti ng mga nagsisilibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niyaon yung mga tinawag
alinsunod sa kanyang nasa. Palakpakan. Alam mo, kung isa-isahin tayong talata, sundan niyo ako. All things, for we know, dapat malaman natin, that all things, nga ang lahat ng bagay, all things, work together for good. Walang sinabing bad. Dapat natin malaman, mga kapatid ko, and we know that all things work together for good. May masama ba? May kumikilos ba nga masama sa atin? Wala. Kahit ugly challenges yan, sa Diyos, good pa rin. Kasi sa Biblia all things work together for good. Wala ka ng bigas ngayon, wala kang pagkain, wala kang trabaho, malayo ang mister mo sa'yo, good pa rin yun sa Diyos. Inaway ka, hindi ka kinamusta, good pa rin yun. Sinaktan ka, siniraan ka, sinigawan ka, good pa rin yun. Bakit? Anong dugtong? Work together for good to them that love God. Sa mga umiibig sa Diyos. Ang tanong ka, umiibig ba kayo sa Diyos? So kung lahat kayo umiibig sa Diyos, ang lahat ng bagdating sa buhay mo, isipin mo mabuti. So, wala kang kaaway ng kapwa mo. Hindi mo kaaway yung kapwa mo. Hindi mo kaaway yung mister mo. Hindi mo kaaway sino. Wala kang kaaway. Hindi mo kaaway si Brandy. Hindi naman tayo nag-aaway. Di ba? Yun yung pinapauna ko lang. Wala kayong kaaway na preacher. So, all things work together for good. Amen. Amen. Malalim yan. Tudim lang yan sa mga umiibig sa Diyos. Pero hindi ka umiibig sa Diyos, masamang lahat ng bagay sa iyo darating. Negatibo ka. Pero kung ikaw umiibig sa Diyos, lahat ng bagay positibo sa iyo. Ang sa isip mo, I don't care what people say about me as long I am right in the sight of God. Amen? Amen? So, positive thinking yun. Positive thinking. Kaya nga naman, iniibig mo ang Diyos Oo. To them, may kadugtong pa. To them, sa mga. To them who are called, sa lahat ng mga tinawag, according to His purpose. Sa lahat ng tinawag ng Diyos na mayroon siyang nasa katuyuan sa atin purpose. Ang Diyos, tinawag tayo sa libutan na dinala dito, tinawag tayo dahil mayroong purpose ang Diyos. Anong purpose ng Diyos? Ito na, nakita niyo yung purpose ng Diyos sa iyo. Tinawag kang maging adults choir, tinawag kang maging finance choir, tinawag kang maging musician, tinawag kang mga taga-IT, tinawag kang taga-luto, tinawag kang taga-hugas ng plato, tinawag ka, taging-aris ng bulaklak. Amen. Yan, nakita yung purpose. Yung magandang purpose sa Diyos sa pagkatao, yun titingnan mo. Hindi yung broken sa buhay mo. For good yun Bahala na kung binayaan ka ng asawa mo. Bahala na kung hiniwalayan ka ng asawa mo. Bahala na nanghanap ng iba. Sabi mo, damihan mo pa. Basta ako, natili ako sa Panginoon. Bahala na kayo sa akin. Kung manatili akong walang asawa, okay lang pa rin. Amen? Amen. So, yan called according to His purpose Amen ba? Hindi naman tayo sa libutan ng gather din mo lang, select the best. Intindihan niyo ba? Gadirin natin lahat at piliin natin yung pinaka-the best. Ganun ang pagpangalagan. Kung maintindihan yung bersikulo, palagi yung binabasa nyo kasi hindi nyo naintindihan. Kaya bawat bersikulo i-elaborate, unawain niyo what is the meaning of this verse for my life. What is the reflection of this verse in my life. Diba? Kaya kung nabasa mo palagi yan, wala ka ng problema. Palagi ka, you always, every day of your life, you're always smiling.
Palagi ka lang nakangiti. Walang pambayad, nakangiti ka pa rin. Wala makain, nakangiti ka pa rin. Amen. Binayaan ka, nakangiti ka pa rin. Wala baya mo niya. Amen. Inuusig ka, nakangiti ka pa rin. Wala ka nang pakialam doon kasi mahal mo ang Diyos, sinawag ka eh. Pinintulutan ng Diyos yun, inuusig ka para yung pagkamaldita mo mawala. Para subukin yung pagkamatiisin mo, pagkapisis mo. Ganun lang naman eh. Kasi lahat tayo dito, iba-ibang mga ugali. Nang tinawag ng Diyos. Before pa tayo tawagin Diyos, iba-ibang mga ugali. Mayroong tigre, mayroong leon, mayroong cobra, mayroong may pusa, may aso. Sabi hindi makain eh. Kundi ngayon, nung tinawag ng Diyos, isa na lang ang ugali natin, ano? Tupa na. Ba't ito, mga kambing, alam mo ng kambing, matigas ang ulo yun eh. Binibira ng pisik. Ano pa rin? Matigas ang ulo ng kambing. Diba yung kambing? Birahin mo yan, manikad eh. Pero yung mga tupa, palakpakan mo lang. Tatakbo sa'yo. Sa Bible po yan. Sa Bible yan. My sheep, hear my voice and they follow me. Ang aking mga tupa nakikinig ng salita ko at sumusunod sa akin. Eh ngayon, mga tupa na tayo, siyempre, makinig tayo ng salita ng Diyos. Sumunod tayo sa Panginoon. Hindi naman tayo leon na, hindi tayo tigre, hindi tayo kambing. Tupa na tayo. Sabi-sabihin, makinig ka palagi ng salita ng Diyos. Follow the Lord. Gano'n lang kasimpleng Kristyano. Huwag ka naman problema. Huwag mo problemahin yung sarili mo, huwag mo problemahin yung iba. Basta tiis ka lang, pasensya ka lang palagi. Huwag kang lumihis dyan. Gawin mong virtue. Gawin mong ugali sa buhay mo yan. Amen ba? Everybody say praise the Lord. So para, pag nagawa mo to, nakita ng Diyos, yung patience, naging virtue sa buhay mo. Mga minamahal, ito po. Bisan ugly challenges, dumating sa buhay mo, tandaan mo yan. You are now waiting for the breakthrough. Ano yung breakthrough? Alam niyo yung breakthrough? Pambihirang tagumpay darating sa buhay. Amen ba? Amen? Lalo dito. Are you waiting for the breakthrough? As you live, or as your life that seems to, at is not coming. But you are tired yet. Sabi nga parang pagod ka na sa kahintay, pero still you are waiting for the breakthrough of your life. Dahil nakita ng Diyos ang pagkamatiisin mo, pasensyahin mo, ginawa mong ugali na tunay. Sumunod-sunod ka lang sa Diyos. You're always following the footstep of the Lord. So, you must wait that for the big breakthrough. Darating yung breakthrough, pambihirang tagumpay, pagpapala, darating sa buhay. Sa lupa pa lang, langit na. Then pagkatapos, mayroon pang totoong langit. Buhay na walang hanggan. That is the breakthrough. Hindi basta-basta pambihirang tagumpay ang darating sa buhay natin. Amen ba? So pag maintindihan mo, buhay Kristyano, napakasarap paglingkod. Pero kung hindi mo maintindihan, naglilingkod ganito na, nakaupo, nakikinig na hangin. Yung sabi ko, nakikinig ka, pero yung isipan mo, parang yung espiritu, pumunta ng purgatorio, pumunta ng hindi malaman. So, wala kang, iba dito, nag-iyakan na, may mga mukha, hindi na maintindihan sa kakahiyap. Yung mga sipon, halo na, hindi na malaman. Ikaw, gaganong ka lang. Hong Kong. Wala kang naramdaman. So, walang breakthrough dating sa buhay mo. Amen ba? Amen? Napakasarap maglingkod sa Diyos pag maunawaan. Amen? Simple ka lang. Simple lang. You stay what you are now. Tinawag ka maging choir member, stay there. Sorry, adult choir, stay there. Huwag mo na hanapin yung posisyon. Kasi minsan yung posisyon ang problema eh. Sa outstation, malimit gano'n eh. Sa isang outstation namin sa ibang lugar sa Mindanao, nag-aaway sila lahat eh, dahil sa posisyon. Alam mo anong posisyon nagawan lang? Upo lang sa impormasyon. Kala mo kung senador eh.
Upo lang sa impormasyon, yun ang posisyon inaaway nila. Gusto ng adult squad siya mag-upo sa impormasyon, may assistant siya. Ikaw remember, gusto nila. Yung ginawa, hindi yung nakaupo adult squad, sila nga remember, sa likod lang sila ng impormasyon. Hilira sila doon. Para mga beauties. Ang ginawa nila, para ma-insulto yung nakaupo sa impormasyon ng adult squad, sismisan sila sa likod. Tawan. Nabisin sa akin. Sabi ko, lahat ng choir member sa harapan umupo. Wala sa likod. Sabi, para walang chismisan. Bahala man kung mag-chismisan kayo sa harap, pakita kayo lahat nagkapatiran, kayo nang mahiya dyan. Ngayon, sabi ko, ang lamisa, tanggalin ang lamisa sa informasyon. Wala nang lamisa. Para walang uupo na sino pa man. Ako. Kuya, saan kami magsulat? Sa sahig. Doon nyo isulat yung mga listahan. Maganda ng walang lamisa, parang walang mag-sitting pretty. Hindi naman tayo nanlingkod sa Diyos dahil sa posisyon. Ako naging worker ako, ang prayer ko, Lord, gusto ko maglingkod sa iyo kahit bukas na ako ng gate, tagalinis ng CR, sapat na sa akin. Nakita ng Diyos yung puso ko, nagpakumbaba ko, hindi lang tagahugas ng plato, tagahugas ng CR at tagabantay ng gate. Ginawa ko din with share. Kasi sabi ng Biblia, kung nagpapakumbaba ka, itataas ka ng Diyos. If you humble yourself, the Lord will lift you up. Pero kung nagmamayabang ka, gusto mo, you put yourself on high always. The Lord will put you down. Bahala na wala kang posisyon. Amen? Basta tuwing preaching, posisyon mo nakaupo. Palakpak, amen, pasalot, hallelujah. Amen. Importante, mabati mong presensya. Amen. Kaya baka mapalitan ka dyan sa 18, hindi ka na magsimba. Ba? Hindi na ako magsimba, di pinalitan ako dyan sa 18. Pinalitan ako cameraman, di na ako magsimba. Pinalitan ako mag-keyboard, di na ako magsamba. Hoy, posisyon lang pala hinahanap mo. Hindi wala ka pala posisyon, ang hawakan mo pala walis, o kaldero, hindi ka na maglingkod. Ay, hindi po posisyon ang ating pinaglilingkuran. Amen. Sa akin, mas maganda wala akong posisyon. Wala akong problemahin. Wala akong responsibility. May posisyon ka, marami kang problema, marami kang responsibility. Magandang wala kang posisyon kasi wala lang. Masipag, tapos uya ko. Wala. Kung may posisyon ka, naku, ikaw pa magbilang na, magligpit ka pa, marami kang gawin. Wala posisyon. Wala puro posisyon dyan. Bahala na ako kung saan ko magposisyon. Saan ako ang pwesto, bahala na. Amen? Oh. Kasi minsan ganun ang nangyari sa atin eh. Para nag-inagawa, gumagawa ng tayo ng conspiracy, hindi magandang usapan dahil sa posisyon. Grabe ni posisyon, no? Kaya mga politiko, nagpapatayan. Nag-aambusan because of the position. Nagbabayad ng tao, milyon, papatayin mo yan para wala na akong kalaban. Self-interest yun. Self-interest. Pag nakaupo na, influence and money and authority, yun lang. Magpatay ng tao. Manira ng tao just because of position. Hindi ka Kristiyano. Wala mga posisyon sa lupa. Sa langit, napakadaming posisyonan mo doon. The heaven is the place of reward. Heaven is a place of eternal joy. Grabe ang langit, napakalawak kahit sa ganun. Dito, pinturado, simento, dito sa langit, ang lakaran mo, brilyante. Crystal gold ang lakaran mo. Dito, marami problema. Sakit yung hawa ko gabi. Ang haba ng lakad. Sus, hanggang ngayon, pambila sakit ang hawak ko. Naghahanap ako ng magmasage, wala naman. Puro sister, bawal. Sweetheart ko, hindi kaya ang katawan ko. Napakalaki, lalo bata. Si Aljon, kaya. Malaki, hindi marunong hilot yan. Agabi pa to eh. Sakit. Sabi ko, wala na ba tayong malakaran na iba? Puro lang lakad.
Sabi kay Jen, ano ba, wala naman tayong malakaran. Jen, masakyan niya. Balik pa tayo sa tuwing, balik tayo. Layo na yun. Lumakad na tayo ng 10 kilometro, mawalik 20 kilometers na, ba, patay na tayo. Kung mag-taxi lang. Mag-taxi lang kami. Oh, magkano bayad? Sabi niya, $50. Uy, malit lang yan. Nang sumakay kami, 27 lang biniyaran ko. Kami nagbayad, kaya wala pa refund. Kaya, Stermel, i-refund mo na maya ang bayad namin. Bisita nyo kami. Amen. Oh. Ha? Bisita nyo kami. Dapat, ang lahat kaming expenses inyo. Yung blessing namin, bayar, i-refund nyo. Pasensya na kayo mga viewer, ha? Lambing ko na sa taga-Hong Kong. Everybody say praise the Lord. Sabi ni Sweetman ko, kami kasi tumutulong kami sa gawain, sa kahabagan lang. Basta kami mayroon, hindi na kami magpapabigat. Yan ang Kristiyanong matiisin. Sa'yo na, ibigay mo pa sa kanila. Yan ang mahirap. Sa'yo na yun, ha? Ibigay mo pa sa kanila. Yung pong tao puro self-interest, hindi sa kanya kunin. Yan ang mahirap. Hindi sa kanya kunin. Yung taong nakaunawa ng pagbuhay Kristiyano, yung sa kanya ibigay niya. Pero yung hindi Kristiyanong tunay, gusto niya gano'n lang. Tatanggap ng malinis. Hindi marumi. Patience is a virtue. Ugali ng tao po. Dapat natin maunawaan. Amen ba? So, to be patient, pakinig kayo. To be patient is to endure all kinds of provocation. Dito tayo. To be patient, maging matiisin, no? Mapasensyahin. To endure. Anong endure? Patahin natin. Agwantahin natin ang lahat ng mga provocation. To endure all provocation. Anong provocation? Ginang piniprovoke ka ba? Iniinis ka ba? Sinisidyos ka ba? Parang hinahamon ka ba? So kung may patience ka, you have to endure all kinds of provocation. Baka sigila mo yung hindi yung maintindihan. Pagkapagtapos gawain, mag-away na mo doon. Ano? Ako, parang ka lang ko magsalita. Patience is to endure all kinds of provocation. Lahat ng gawin, provokin ka. Matiis mo. Wala sa iyo yan. Bahala ka dyan kung anong sabihin mo sa akin. Basta, wala ko pakialam sa iyo. To endure all provocation and trials. Lahat ng trials dati sa buhay mo, still, relax ka lang. Matiisin ka, pasensyahan. And, annoyance. Alam niyo annoyance? Anoy? Alam mo yun? Hindi. Kaguluhan. Annoyance. Kaguluhan. Hindi ba wala hindi wala sa church ang kaguluhan. Nature yan. Bago lang kayo nagkagulo dito eh. Pero salamat ako, natiis nyo. Dito pa rin kayo. So, pinadala kami ng Diyos para malaman nyo yung matiis yung kaguluhan. Nga next time, wala ng gulo. Kung darating man ang maghahana na yung gulo, alam nyo na, patience. Patience is a virtue. Ano? Walang ano tayo dito eh. Walang self-interest, walang inagawa ng posisyon. Dapat isipin tayo lahat. Ngayon, magmahala na lang tayo. Magtulungan na lang tayo. The best things we do is to unite and be cooperate in unity, the strength, and success for our forthcoming, ongoing na anniversary. Gawin natin. Amen? Isipin nyo, kapwa Kristiyano tayong lahat, kapwa natin, you have to treat them equal, pare-parehas. Walang respect of person. Kung sabi sa'yo, walang pinalabi. Dahil close ko to, siya palagi gawin ko mag-assist. Hindi ko to close, kumontra sa akin dito sa CR. Hindi po pwede yan. Dapat equally.
Alam niyo ang meaning ng communism? Alam niyo yung meaning ng communism? Hindi. Ang communism, the meaning ng communism is to treat equally. Kaya ngayon ang komunista gusto niya pantay ang pagtingin sa tao. Kaya yun ang nalaman niya. I-search yung communism. Kaya atin mo yung China, naging komunismo. Magdating ni Mao Zedong. Mao Zedong ba yan? Hirap ng China noon. Pero nanawagan siya. Lahat ng mga farmers magtanim, magkaisa tayo para mabuhay natin at ekonomiya. Nagkaisa sila. Ngayon, tingnan yung China. Grabe na. Yung Singapore, ganoon din. Ang Singapore, napakaliit na bansa. Dati sakop lang ng Malaysia. Upo ni Lee Kuan Yew na nawagan sa radio. Lahat na tayong Chinese magkaisa. Magkaisa tayo magtulungan. Ibangon natin yung Singapore. Ngayon, yung pinakamayaman sa Asia na nation, Singapore. Walang utang. Na-separate sa Malaysia. Noon, ang supply sa Singapore ng mga tubig, lahat ng mga produkto galing sa Malaysia. Ngayon ang Singapore, may sarili na silang tubig, may sarili na silang produkto. Nanawagan sila para magkaisa. Unity. Pag may unity, lalago. If there is unity, there is victory. If there is unity, there is progress. The angel of the Lord bring the blessing for you. Yet ano pang sabihin na ng iba dyan, bahala na. Kung anong sabihin niyo, you think that he's smarter than you, he's wiser than you, marunong sa sayo, mas magaling pa sayo, pabayaan mo lang. Ang pagpapala darating sayo. Sabi yan, don't worry. God has seen and your blessing will coming for you. Kasi pag may unity, may progress, may pagpapala. Ang ating isipin, magdalatan mga kaluluwa, darating anniversary, maraming mabautismuhan. Kaya ang anniversary, anniversary ko sa hindi lang para kain. Banding, spiritual, magsama-sama for creating a revival. Din, magsulwining, maraming mga ligtas, madaling madala sa paanan ng Diyos, maraming nagpabautismo. Yan ang ipag-pray natin. Para makita natin the true victory of the church. The true progress of the church, hindi yung tayo, kaya hindi makita sa maraming pagkain yan. Nagpapasting pa nga tayo. Tama? Nagpapasting. Pero kailangan, magbigay ka ng pledges. Kasi siyempre, katulad, ano yung pamasahe ng mga preacher, ng worker. Di ba? Ano yung pakain? That is it yun. You invite your visitors, mga worker, at mga children, natural. Tayo, kita nag-invite, kita magbayad ng magastos sa lahat. Kaya we need pledges. Nagpa-pledge tayo. Amin ba? Nagbigay special offering. Pero ang pinakalabis doon, yung maraming kaluluwa maligtas. Yan ang true progress and victory sa paglingkod natin. Nagbanding spiritual, nagsama-sama tayo sa you have to forget and forget. Forgive and forget everything. What happened in the past, that is the work of the devil. Pero gituruan tayong Diyos paano maging patient, how to walk patiently and to love one another. Maunawaan natin ang lahat ng bagay din sa buhay nila. Buhay natin. So, ganun lang. So, nalaman nyo na, next time, makahanda na kayo. So, marinig ba na yung kalaman nila sa buong bansang Pilipinas? Yung Hong Kong brethren, pinagpala, lumago sa spiritual. Nagunawaan, nagmahala, nagtulungan. So, it's a blessing for us. Diba? Kasi pag uwi namin, siyempre, pag pray natin na may kasama, may mga beloved sila darating dito, wala naman, okay lang, dito naman kami. Kung ayaw nyo kami, uwi ako. Ako, parang kalam ako. Diba? May nangyari kasi sa station, makinig kayo. Isang station nag-invite ng beloved parents in the Lord. So, daming kapatiran. Ang nangyari, hindi dumating ating beloved parents in the Lord, malapas sa mga beloved children. Ang pinadala yung si Minister Bong Almeida sa South Station. Ngayon, nagulat sila dahil pagdating ko sa airport, andun ako. Pinapunta ko kay close kami ni Minister Bong Almeida noon. Ako nag-assist. Sabi, ay Kuya Andy, you're here. Sabi, Bong.
Isa magay na sakyan, pagbaba namin sa isang station, kapatiran, Lisa, welcome. Kasi expected nila, si Malapastor ang bababa sa van. Eh nagulat sila, akong unang bumaba. Ha? Yung preacher ko yan, di man eh. Di parang iba na tuwa, iba naman. Sige, sila hintay, ba't wala pang bumaba? Yung bumaba, si Mr. Bong Almeida. Sabi niya, "Uy, Mr. Bong Almeida, hinatid na sa kwarto. Espesyal ang kwarto namin. Kanina maraming pagkain mo." Pagdating doon. Pagdating ko, galing ko maaga sa kagyan. Gutom na gutom ako. "Bong, you have to take a break." No, kuya, I have to fast." "No, it's only coffee." "Ano, yun. Yung dalawang sister, nakatayo sa pinto, malungkot. Sabi ni Minister Bo, "Ate, why are you sad?" Sabi niya, "Kuya, we are sad because we expecting so much and the beloved that our beloved pastor is here." Alam mo, insulto yun. Hindi ka marunong mag-appreciate sa pinadala. Alam mo, si Bong, pinagalitan ko sila. Sabi ko, wala bang mga utak? Hindi ka marunong mag-appreciate sa pinadala ng propita. May insulto yun. Nangyari sa inyo, wala bang mga isip. Ano to, yung binisaya ko, sabi ni Bong, "Kuya, what?" Okay lang. Maya, "Okay po, I'm thankful for our Lord that you're here." So, nabawi. Kasi, "Okay, kuya, tayo, thank you, ate." Pero pag alabas sila, umiyak, magulo. Ang grabe ang gulo. "Kuya, I'm not worthy to be here. Because they're spending so much, beloved pastor." Nasaktan. Sabi niya, "Kuya, you're an only preacher. You're the best only preacher." "No, I am not the best. I'm one of the best if you are assuming that. You are an only preacher ka." Sabi, tagal lang, ano ko. "No, don't mind that. Remember that you are sent by the prophet. You preach." "Preach. You get your copy in your book." Ano sabi? Di talaga umain, nagpasting siya. Nakita sa akin, "Kuya, this preaching, kuya, it's okay. Sabi ko, "Kuya, no, this one is okay." Sabi niya, "Kuya, pray for me." Pag-pray pa sa akin, pray for me. Giniyas ko pa. Kasi gabi yung pagrespeto niya. Always sa minister. Kaya, "Kuya, anong gagawin ko pag akyat ko sa pulpito?" Natatanong pa sa akin. Very humble. Sabi ko, "Pag tayo mo sa pulpito, sumigaw ka ng 3 beses na pakalakas na haleluya. Ang gulat pa, talsik mga demonyo." Pag akyat na, after 4 years, sabi niya, "Hallelujah!" Basta grabe yung boses. Wow! 3 beses. Basta ang kapatiran, puspusan doon. Laki na. Di ba si Bong Almeida ang galakas ang boses? Hallelujah! Basta, bigla nag-prepare siya. Pagkatapos preaching, ako ng altar ko. "Kuya, how about ng preaching?" "Oh, God, waiting. Yes, the Lord, kuya. Glory to God. Pray, beloved uncle. Biro. Sabi niya, "Kuya, it's time to eat." Wala siya ng kape. Pero hindi ka to sa bahay. Tapos, yan, pagkain, gutom na. O nga. Kami lang dalawa sa lamisa, special kami. Kaya yung mga co-worker ko, nag-utosan ko, lagyan nyo. Sabi niya, "Ulba ko yan, di ba? Hindi basta-basta." Siyempre, escort ako ng minister. So yan po ang ibig ko sabihin. You know how to appreciate. Hindi ko marunong yan, hindi ka mapalain ng Diyos. That's why hindi natin hanapin yung ano paman. Di ba? Kung ano yan, binigay dyan, pasalamat. We have to appreciate. Pasalamatan natin kasi all in everything give thanks for this the will of God. Kasi sinabihan ko yung mga orkid doon. Sabi ko, kung ako ang inyong piskita, bayaan tayo, uwi na ko. Yan po sila. Minsulto niyo ako, kuya ko. Paala kayo walang bisita, preacher. Salamat talaga mo, naulian yung isipan ng minister. Eh kung iba pang preacher ang nag-escort, okay yun. Kaya ganon. Mga minimal, huwag natin hanapin ang wala.
Hanapin natin yung dyan na makita natin. Amen. Pasalamatan ang dyan. Hindi yung wala. Pero pwede pa naman pasalamatan natin yung wala rin. Kaya kung magpasalamat, iba, salamat sa pagpapala, salamat sa wala. E pag mag-preach ako sa Diyos, salamat sa mga nagregalo, salamat sa mga nagbigay pamasko, at salamat sa hindi nagbigay ng pamasko. Kaya, sabi, in everything give thanks eh. Di pati hindi nagbigay regalo, pasalamatan ko. Pala sa mensulto. Di ba? Di ba si may pahabol pa? Sabi ko, salamat naman sa magpahabol. Ay, salamat. Naulian pa rin sila. Ganun na naman ang paglingkod sa Diyos. Kasi kung maintindihan ng Biblia, you must to be smart. You must to be practical. Wala na ang pagpangalagad. Kasi sinasabi ko, ang akong preaching, kahabagan, it is for maturity. Para maging mag-grow ka mo spiritually. Kaya sabi ko nga, paglingkod, walang personalay. Serbisyong totoo lang. Jamie. Amen? Ba? Walang personalay. Nagsasabi ng katotohanan. Serbisyong totoo lang. Hindi matago ang balita. Mabuting balita ang salita ng Diyos. Palapakan natin ang Diyos. Amen ba? Amen. Hindi natin pwede itago ang balita. Ay ito, mayong babagandang balita. Ay salita ng Diyos, magandang balita. So, it's ugly challenges or good challenges, pasalamatan. Basta balita. Amen ba? Ano na oras? Wala pa 2:00. Kung sa Cebu Pacific you just landed at Hong Kong Airport and will advance 15 minutes of our exact time. Advance tayo naglanding. Dagdagan pa natin. Kasi dandaan pa yung replano papunta sa mag-shipside. Palakpakan natin ang Diyos mga minamahal. Amen. Bandahan-dahan kung matakbo yung replano pa-shipside. Patamain natin yung 2:00 talaga na oras. Actually, yun talaga exact time ng arrival natin. Nag-advance tayo in our time of arrival. Wala pa, Brad, malaki pa. Even mo, 15 minutes pa? Naku, haba pa. Mahaba pa yung sasabihin ko, 15 minutes. Before the time check na 2:00. Pero wala na ako idugtong. Amen? Tingnan ko muna, may idugtong ba ko? Parang wala na. Kung idugtong ko yung story ni Abraham ni Joseph, sobra 15 minutes. Kaya, okay lang ko, no? Due to public demand. Amen? Due to public demand eh. Parang sine eh. Pero wala na, hanggang dito na lang. Yan ang leading ng Diyos. Kita mo? Leading ng Diyos kasi yung pinatingnan natin, hindi yung leading ng tao. Kaya at least, kahabagan ng Diyos, sa dalawang araw nating pagkita-kita, marami kayo natutunan. Nawa, ipamumuhay natin. Ipamumuhay natin yan. Kaya sabihin ko sa iyo, di ba? Patience was needed to allow God. Mamina mo, pagkikilig ako. Patience was needed, kailangan, to allow God to accomplish His purposes in life. Kaya ang patience, kailangan sa tao. To allow God to accomplish His purpose in our life. Hindi wala kang patience, hindi ka matiisin. Walang accomplishment ang buhay mo Kristiyano. That's why patience is needed to allow God to accomplish His purposes in our life. Like in the life of Joseph. Si Joseph, di ba? Si Joseph, alam nyo, si Joseph pinag-initan ng lahat niyang kapatid. Makinig kayo. Kinalaban siya ng mga kapatid niya, pinag-initan siya. Kay nagsilos sila. Kaya delikado yung silos. If there is jealousy, there is trouble.
Pag may pagsilos-silos, inggitan, mayroong kaguluhan. Tandaan nyo na. Sa Bible po yan, sa James chapter 4. If there is jealousy, there is trouble. Kasi inggitan eh. Pamainggitan, mag-create ng iba-ibang mga istorya, mga sinungalingan, gawa-gawa istorya para manalo sila. Hindi po ganun. Basta may jealousy, mayroong trouble. Eh, nagalit yung kapad, na-jealous sila kay Joseph. Tignan mo, nung nagsilo sila kay Joseph, anong ginawa? Sinama nila doon sa sa desierto, sa gagubatan. Nag-conspired sila, nagkaisa sila. Gumawa ng ano yung conspiracy? Nagplano sila ng masama against his brother Joseph. Hinulog nila doon sa butas. Tapos, nagpamatay sila ng hayop. Yung jacket ni Joseph na paganda bigyan ng papa, lagyan ng dugo-dugo ng hayop. Kaya mo yung conspiracy, masama. Ginawa na masama. Tapos, dumating yung mga negosyante. Pininta nila si Joseph para sa Egypt. Pero pag uwi nila, dala nila yung jacket ni Joseph, may dugo-dugo ng mga hayop. Papa, yak-iyak pa sila, nagdrama pa. I'm sorry to tell you, si Joseph di namin nakita. Nakikita namin yung jacket na lang, puno ng dugo. Maring pinatay siya ng masamang hayop. Imagine, grabe ginawa mo sa kapatid mo. Ginawa mo sama dahil lang because of jealous. Pero bininta mo sa Egypt. Pero, nung bininta sa mga negosyante sa Egypto, mga businessman, bininta si Joseph sa Egypt. Bininta sa Egypt, yun, grabe ka matiisin si Joseph. Nagtiis, nagpasensya, nagtyaga. Anong nangyari sa buhay? Bakit? Alam ni Joseph nga ang Diyos kasama niya. Amen. So, habang doon si Joseph, grabing ginawa ng mga tao kay Joseph. Inakusa siya lahat hanggang nagpriso siya. Nung nagpriso sa ilalim siya ng prisuhan, doon napakita himalang Diyos. Amen? Na naginip ang hari, itong bakang unang pataba. Pagkatapos after the 7 ram nga mataba, sumunod yung 7 naman na payat. Lahat ng mga magician, sunod yan ng mga hari, walang naka-interpret. Si Joseph ang may nagturo niyo, mayroon daw, Israelita, marunong, magaling. Pinakyat sa palasyo. Yan ang sabi ng minsay, from the pit to the palace. Galing sa butas, dinala sa palasyo. Tingnan mo, grabe ang Diyos mag-promote, magpanalangin, magpapala. Sabi ng hari, Joseph, I know you are a wisdom from God. Ano ibig sabihin? Sabi ng Joseph, hari, yung unang 7 bakang mataba, 7 years of abundance. You gather all the grains, lahat, ipunin lahat niya kanya, pagkain, lagay sa palasyo. Punuin ang palasyo within 70 years of abundance. Kaya after abundance of 7 years, badarating ang 7 years, grabing pamit. Ganun hari, ganun ba? Dahil sa ginawa ni Joseph, tinapon siya ng mga kapatid sa butas, sa balon, from the pit, dinala sa palasyo. Si Joseph being promote, ginawa siyang gobernador. Tagapamahala lahat ng mga grains, pagkain. After 7 years past, nagkaroon ng gutom ang mga kapatid ni Joseph. Papa niya pumunta sa Ehipto. Dahil ang Ehipto lang ang bundan siya pagkain. Si Joseph, pugi-pugi, gwapo na. Kay gobernador na. Siyang in charge processing manager. Yan tawag niya. Pag namalayo pala natingin Joseph, tumutulong doon. Hunga-hungawa sa papat, mga kapatid. Pagdating pa lang doon, pinaayos siya. Pasukin yan sila, pasukin. Nagulat si Joseph, ang mga kapatid Joseph, bakit pinakain sila, pinandaan sila. Grabe pagkain. Pagkain niya. Tapos pagbalik, pinaglagyan ng binto. Pagkain, grabe. Tapos sabihin nyo, sa papa nyo, pabaliking dito, isama yung isang kapatid yung punso, si Benjamin. Nagulat sila. Bakit ganon? Hindi alam ni si Joseph. Bumalik. Dalang papa, si Benjamin. So, pinaupo niya, pinakain ulit. Hindi na makaya ni Joseph. Puputok yung puso. Sabi ni Joseph, hindi ta kayo sinisi
sa ginawa niyo sa akin. Hindi ako galit sa inyo sa ginawa niyo sa akin. Dahil una pa man, nag-reveal ng Diyos sa akin na may mga bituin nga bituin nga galit sa akin at ako'y itataas. Ngayon, ginamit ako ng Diyos sa ginawa niyong masama sa akin, pero plano ng Diyos sa atin mabuti. Yan ang sabi ko, patience was needed to allow God to accomplish His purpose in life. Ngayon, kung di nyo ginawa sa akin yon, at plano ng Diyos, mamatay tayo lahat sa gutom. Pero mo yung plano ng Diyos na maganda. Ngayon, nabuhay ang buong pamilya at buong daigdig sa ginawa na kay Joseph. Pero si Joseph, walang binitaw na salitang masama. Hindi ta kayo sinisisi. Hindi ako galit sa ginawa niyo sa akin. Kaya iyakan yung kapatid niya. Sabi niya, huwag kayo mahinang sorry sa akin. Joseph, wala kayong kasalanan. Lahat ito, plano ng Diyos. Sa aking pagmamatsagain, pagmamatiisin, pagtitiis, the purpose of God accomplished in your life. The purpose of God accomplished in one life. That's why patience, matiisin, pasensyahin kailangan to allow God to accomplish His purpose in our life. Awitan natin ang Diyos ko. Hallelujah! Napakabait mo, Lord. Dakila ka. Dakilang pag-ibig mo, Lord. Things work for our good. Do sometimes Because